Diringgin po ng Senado ang mga pagbubunyag ng retiradong pulis na si Arturo Las Cañas tungkol sa umunoy Davao Death Squad. Sino-sinong bumoto pabor at kontra? Saksi si Tina Panganiban Perez. May iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon Davao Death Squad. Ito po ang umpisa sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City. Sa bigat ng paratang at pagsangkot pa riyan sa Pangulo, kinailangan mag-caucus ngayon ng mga senador kung iimbestigahan ang umunoy Davao Death Squad. Halos tikong mambibig ng mga senador matapos ang isang oras na caucus na inilarawan ni Senador Manny Pacquiao na emosyonal. Emosyonal ka. Sabi naman ni Senador Antonio Trillanes IV, I'm feeling good. naka-refer ang issue sa Public Order Committee ni Senador Ping Lacson imbes na sa Justice Committee ni Senador Richard Gordon. We are a committee system, so you ask the chairman. And then may system din kami na if the chairman does not hear, members can also bypass the chairman. At ayon sa mahigit isang source ng GMA News, 10 senador ang pumabor sa pagdinig. 7 naman daw ang kontra, kabilang si Gordon na may hawak ng komiteng duminig noon sa issue. 5 naman ang nag-abstain, 2 ang absent sa botohan. Inamin ni Lacson bago ang caucus na obligado ang komite niyang dinggin ang issue. Dahil na-refer sa committee ko, kailangan gawin ko rin yung aking trabaho. Pero di raw ito pagbubukas sa investigasyon sa extrajudicial killings na ang findings noon ay di napatunayan ng DDS. Hindi na rin daw pababalikin sa Senado si Edgar Matobato. Babala naman niya kay Arturo Las Cañas na binaligtad ang mga unang testimonya. Ino-open up niya yung sarili niya sa possible perjury case. Si Senador Grace Poe na hindi nakaboto, dati nang hindi pumirma sa committee report ni Gordon dahil nakulangan sa investigasyon. Tignan natin kung totoo ba yung sinasabi niya kasi kung totoo yun, talagang hindi natin dapat palagpasin ito. Sabi naman ni Gordon, Bring it to court, bring it to the ombudsman, bring it to the Congress. pero ang Pangulong inaakusahang nasa likod ng DDS, hindi maaaring kasuhan maliban sa impeachment. Sabi ni De Lima, itong revelation na ito, na siya pala ay isang psychopathic serial killer, mass murderer, covered kaya po ito ng presidential immunity? I don't think so. This can certainly be a basis for impeachment. High crimes. hinikayat niya ang gabineteng ideklarang walang kakayahan ng Pangulong mamuno at mensahe niya sa sambayanan, Panahon na naman upang tayo ay manindigan at tumayo sa harap ng isa pang kriminal na diktador at rehimeng mapaniil. Those is colorful language. ang tugon ng palasyo kaugnay sa hindi umano pagiging mentally fit ng Pangulo. Seriously? Asa panawagan ni De Lima sa sambayanan, If it's inciting to rise up in arms against the government, then I guess that's the one that should be of concern. But otherwise, if it's just a call to everyone to gather together, to express their sentiment and so forth and so on, that's actually freedom of expression. pinalikan ng GMA News ang bahay ni Las Cañas sa Davao City na nakakandado pero bukas ang ilaw. Nitong Oktubre pa raw, hindi roon umuwi ang dating pulis. Hindi naman siya DDS yun. Pagkaalam ko po, bodyguard siya ni Duterte po. Ang sabi. Pero hindi ko lang nakita na kasama-kasama niya si Duterte po. Tungkol naman sa kaso ng pagpatay umano ni Las Cañas sa isang buong pamilya sa Laud Quarry, that would be a sensational crime and I would have recalled it. Wala akong maalala. ang mga binanggit naman ni Las Cañas na mga pulis na kasama niya sa pagpatay kay June Pala, halos retirado o patay na raw. Bagamat mayor pa ang Pangulo nang mangyari ang mga pagpatay sa Davao, kakatulad daw ito sa mga pagpatay ngayon ayon kay Congressman Ed Selagman. Ipinunto ni Lagman ang ilang findings ng Amnesty International, kabilang ang pagbibigay pabuya, pagkakasangkot ng mga pulis at mga vigilante. Sabi noon ni Matobato, silang mga Davao Death Squad umano ay employed at pinapasahod ng Heinous Crime and Investigation Section ng Davao City Hall. Sabi ni Lagman tungkol kay Las Cañas, There is no reason for us to doubt that Las Cañas, despite the risk
on his life would be revealing the sordid details of the murderous activities of the Davao Death Squad. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi